So, hindi na masyadong makita. Pero may mga sizing na dyan yan. So, makikita nyo naman dyan. Ayan, meron dyan A4. Merong, ayun nga, yung sukat 8.5 by 11 inch. So, andyan naman may mga sukat dyan yan. So, dito natin nilalagay yung ating bond paper. Wait lang, lalagay natin. So, ito yung bond paper natin. So, dyan nilalagay yan, A4. So, ayusin nyo lang mabuti and make it sure na hindi lukot yung inyong mga bond paper pag nilagay nyo dyan para hindi magka-problema. Wait lang. Tapos, ito na yung bond paper. Ito na yung bond paper natin, guys. So, ayan, A4 size siya, guys. And ayan yung itsura niya. So, ganyan siya dapat nakalapat. And, syempre, gaya nga na sinabi ko before, make it sure nyo na A4 talaga yung ginagamit yung papel. Okay? Ayan. Ito pala, guys, yung on nung ating printer. And this one naman is yung for black and white. And ito naman yung colored. Pag colored yung gusto nyo i-photocopy. Tapos kapag halimbawa, hindi kinakain yung bond paper, eto siya. Tapos ito kapag nagkaroon ng problema, ika-cancel nyo dito. Yan. Ito hindi ko pa natatry. Make it sure nyo lang na naka-ayos yung bond paper nyo. Walang lukot, walang tupi. Para hindi magka-problema. Ayan lang siya. Tapos pag magpo-photocopy na kayo, nakaganyan, syempre naka-on. Tapos parang pag feeling nyo pala, pag hindi siya umiilaw, angat nyo lang yan ulit. Tapos angat, magkukulay na siyang ganyan. Kasi minsan parang kapag hindi nyo inangat to, parang akala nyo, ay paano magpo-photocopy, hindi na ilaw. So ganun lang, iaangat nyo lang to, yung cover. So photocopy na tayo, click lang to. Ayan, makikita nyo may 1 na. Kasi isang copy lang naman need ko. Na siya, guys. Pinag-videohan yung una. Ayan. So A4 yan, guys. So nakapag-photocopy ako ng A4 size. Ganyan lang siya. So, basta guys, make it sure nyo na A4 talaga yung ginagamit yung bond paper. Baka kasi mamaya, ganitong size yung nabili nyo, which is letter nga. So, magkaiba si letter, magkaiba si A4. Minsan baka nagkakaroon kayo ng problema doon, okay? So, tingnan nyo mabuti. So, kung sa mga nagtatanong kung nakakapag-photocopy ba ako ng, ng A4, nakakapag-photocopy ako, guys. Ito nga siya. Ayan, A4 yan. So, hindi ko na siya pwedeng pakita sa inyo yung full details. Syempre, akin na yan. So, ganun lang siya, guys. Again, guys, ganito yung itsura ng bond paper natin pag A4. Ayan naman siya. May konting space pa, konting-konti. Ganyan siya. So, yan. A4 na yan. Naka-fix na yan na A4 talaga yan. Ayan siya, oh. Wait lang. Ay, mag-focus yan. A4. So, share ko na rin sa inyo paano nga ba mag-photocopy ng maraming copies. Pero ako dahil dalawa lang yung need ko, so kailangan yung pindutin to. So, ito again, black and white yan. Tapos ito naman colored. Wait lang, ang ingay ng motor. So, kapag gusto nyo ng, halimbawa, 2 kopya, ganito lang naman siya. Yan. So, titingnan nyo siya dito sa screen. Pag sumobra naman, X nyo lang yan. Ganun lang siya. Yan. 2 copies yan. Ganun lang siya kadali. Halimbawa, ang kailangan nyo lang naman talaga 2 copies, pero yung napindot nyo dito, 3, pwede nyo na mai-X yan dito. Magka-cancel naman siya. So, ayun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. Bye-bye. So, paano naman siya pag i-off naman siya? Pindutin nyo lang ulit to, yung si ating on and off. Yan. May maririnig kayong ganyan, ibig sabihin, pa-turn off na siya. So, ganun lang kadaling gamitin yan. Again guys, ito yung ating printer, si HP Smart Tank 520. So ayan yung itsura niya guys. And ano talaga yan guys, A4. Pagpasensyahan nyo na medyo madilim lang. Yan. So ayan yung bond paper natin, A4 yan. So papakita ko sa inyo paano ako nagpo-photocopy nito. So ngayon mga mima ko, sa nagtatanong kung paano nga ba mag-photocopy ng A4 sa kanilang HP Smart 520. So ito guys, A4 yan. So hindi ko na siya pwede ipakita sa inyo kasi syempre nandiyan yung details natin. So ito yung ipo-photocopy natin, saktong-saktong A4 yan. Wait lang, pakita ko sa inyo.